guerrilla base, these are composed of 7 to 10 or more, even more, barangays that constituted the guerrilla base. So, kapag nakuha mo yung SYP, isusumbong niya, barangay, sunod-sunod na yan. It's a contagious, no? So, ang commander, dapat maingat. Ito kasi yung, based dito sa definition ko ng framework na to, pag-define ko ng guerrilla front, itong sinasabi ko, ang objective dito is to be able to determine their COGs, centers of gravity, their critical capability, and then of course their critical vulnerabilities, kasi ito yung titirahin natin, ito yung ating unahin, no? So alam mo kung ma-define mo ngayon more or less ano ang weakness ng kalaban. So yung guerrilla base, yun na yung masa nila, na bawat baryo mayroong mga BMOs, different levels of BMOs, no? Yung sinabi ko kanina. Okay. Common naman yung analogy between yung aquarium at saka yung mga NPA, di ba? Sabi, ang tubig ang masa. So, yun yung nasa base, no? Sa guerrilla, sa bager. Ang isda ay yung NPA, no? Kalang-ilang yung lasa, masa. Ano ang aquarium? Walang nagsabi kung ano ang aquarium, wala siyang representative. Ang aquarium is the guerrilla base. Doon naka-contain yung masa di ba? Ito yung aquarium, yung laman yan, masa yan. Okay? So, nakuha mo na. Ano pa, paano mo effectively, sabi nila, tanggalin mo yung tubig. Paano? Nasa aquarium yan, tanggalin mo tubig, magtabo-tabo ka. Masyadong matrabaho yon. So, you break the aquarium. Okay, so ang gagawin mo, you hit the guerrilla base. You penetrate it, di ba? And so, meron ka ng knowledge kung sino yung mga taong nakuha mo na base sa intelligence mo, base sa captured mo. Dami kang sources. So, by that alone, ma-break mo na siya. Kapag na-break mo na yung aquarium, madali na ang tubig mag-leak, di ba? Kapag ang tubig nag-leak, mapapalutang mo yung armado. Okay? So, nakuha ko na yung masa, dahan-dahan. You cannot start an effective campaign or any operations for that matter without a good ISO framework. And what is an ISO framework? Okay. To me, an ISO framework is just like the Trinity of War of Clausewitz, and I just try to localize it in our own setting in Leyte. So I define that ISO framework to be composed of three major elements. Of course, the guerrilla front, which is the enemy, the guerrilla front representing the LCM, and then my battalion, the 19th Infantry Battalion, as the government forces, our own troops, and then of course the local government, the people, the community, and included in there the media and other all stakeholders. So those are the three major elements of that ISO framework. Now we have to define each of these group. First, I define what is a guerrilla front. Now a guerrilla front, remember that Sun Tzu said, you know yourself, you know the enemy, and you need not fear 1,000 battles because you are assured of victory. That is easier said. When you say, oh, I know the enemy, how much do you know about the enemy? It's a very relative term. Kapag sinasabi mo, alam kong ano. But if I say to my platoon leader, to my platoon sergeants, alam mo ba ang kalaban? Can they say the same thing to you? Sir, kilala ko. How much do they know about the enemy? So that is the responsibility of the commander, that he must try to communicate to his subordinates down at the squad levels. Kasi ito yung mag-i-execute ng laban mo, ng campaign mo, ng operations mo. Okay. So I again define ko yan, yung guerrilla front. Okay. And this must be the correct understanding of what is a guerrilla front to me. Okay. I define the guerrilla front as composed of four major
components. Okay, one, the front committee. Pag sinasabi mong front committee, it's not the guerrilla front itself. The guerrilla front is just a political-military unit responsible of waging a revolutionary warfare by organizing the people to really have that in order to sustain a people's protracted war. Okay. But nung the time na na-define ko na yung structure nila, 11 na lang kasi nag-merge na yung dalawang ano nila eh. Nag-merge na yung dalawang front, umabot ng 15 yun. Tapos, napatay namin yung island commander yun. Doon nagsimula yung radical ano nila eh. Yung decrease ng strength. So yung committee, out of the 11 na define namin doon, based doon sa structure nila, siyam doon, napitas ko. Okay, sa armado, meron akong 30 body counts, ang daming surrender, ang daming apprehended. Yung sa 219 na bilang ko sa kalaban, pagdating ng turnover, 32 ang natira doon. Doon sa 32, meron ng mga demoralized doon. So, eventually, umalis din nung umalis na ako. At sa CMO, sa Baguer, 5 guerrilla bases doon na develop nila kasi dati 2 frente yun eh. Yung 3, nagiba ko talaga sa SOT. So, hindi na naabutan ng panahon ko yung 2. Pero mga the weakest ano na yun, mga weakest base na yun. Halos nga eh, nag-abando na eh, naglayasan na yung ano doon, malaman na sunod-sunod na guerrilla base ang giniba namin. Nakuha na nila yung pattern ng galaw namin eh. So, alam na nila isusunod sila. So, wala na, scramble na eh. So, 3 guerrilla base out of the 5. Now, the guerrilla front is a political military unit and it is composed of a committee. So, hindi yung it's not the, kasi yun ang tendency pag sinasabi mo, ano dyan sir, committee so and so. If you are talking to committee, that means the collective leadership of the front. Yan ang tamang interpretation dyan. It is composed of senior cadres of the guerrilla front, composed of about 11 to 15 cadres. Depende sa status ng guerrilla front. Kasi ang status ng guerrilla front, meron silang sinasabi, priority guerrilla front at saka secondary guerrilla front. On their own language yan ha. Ito ang mga priority guerrilla front, matataas na ang antas ng advancement nito. Ang guerrilla base nito nasa mga mahigit 2 na. Under a guerrilla front, a strong guerrilla front, these are composed of 2 or more guerrilla bases. Yung mga secondary guerrilla fronts nila, yung nagtatatag pa lang base yon, no? Hindi pa masyadong nakaano yan. But sa ating kasing kaso, we are the ones trying to identify kung ano yung priority guerrilla front, which is wrong. Dapat alamin natin kung ano yung priority guerrilla front ng kalaban. At yun ang i-hit natin because that is the strongest front. Okay? Tapos sabi ko, in due time, ipinangako ko sa inyo na ilalabas ko yung katawan ng commander na yan. Kasi yung commander na yun, very revered nila yun, no? Napakataas ng respeto nila sa commander na yun. Dahil sa pagkamatay nun, ang daming bumaba, ang daming mayas. Sabi ko, ilabas namin yan, ipapakita namin sa inyo yan, ibuburol ko yan dyan sa private na para makita ninyo. So, mismong binigyan ko ng challenge yung sarili ko. Sabi ko, paano ko lang hindi ko ito makuha? Pero, kumpiyansa na ako dahil malakas na yung intel ko eh. Eventually, natukoy din yung dinagap na yun, decompose na. So, binurol ko pa rin. At maniwala ka, yung mga pamilya, nanawagan pa ako sa mga kamag-anak na ibinurol ko yung kanilang kamag-anak, nandito kung gusto lang dalawin nila. Ngayon, sa paglibing, kung kailangan nyo ng sasakyan, sige, tutulungan namin kayo. Ganon ang ginawa namin. Lahat ng ranking na
napatay namin. Dahil napatay namin doon na dalawang sekretary. Ibinurol ko lahat yan sa private funeral parlor. Yung island commander, yung isang white area secretary. So yun, mga binurol ko yun doon. Part din siyempre ng CMO at sa PSYOPs. Pinapakita ko sa mga tao na yung mga commander nito patay na. So alam mo lang kailan gagamitin yung batalyon. Gamitin mo lang yan siguro pang gusto mo i-canalize sila sa isang area, pang bugaw. Okay, they are here. So pupunta sila doon. Andun ka, tapon ka ng invisible mong forces doon. Makakatama yun. Hindi yung aasa ka na ito ang tatama mo. Wala yan. Hindi yan makatama. So ganun yon. Nagsayang ka na ng resources. Nagsayang ka na ng panahon. Zero pa rin ang nangyayari. Noong nagkaroon ng encounter sa Palo, yung very naselan na incident yun. Imagine, nabulabog yung buong Pilipinas noon. So, ang nangyari, siyempre, tumawag yung ang aking platoon leader, sir, encounter, ganyan. So, okay, anong status? Sir, 10 patay. Siyam yata yun initially, and then namatay eventually yung isang wounded. May wounded na 10 din yata, and the rest captured. Okay, sabi ko, relax ka lang, huwag kang matakot. Kasi, mga NPA, kapag nakita nila na ang masa nila ay nililigawan mo at saka masyado ng selos yan, masyado ng very apprehensive na bumaliktad na yung loyalty ng mga masa nila. Nandun, kumakain na yung mga sundalo sa bahay nila at nagkikipaglaro na, nagkikipagtawanan na yung masa nila. Lalapit yan at gagawa ng paraan para maharas o makagawa ng any violent o maka-inflict ng kung ano man, sa tropa natin. And these are the opportunities na hinahanap natin kasi sila mismong lalapit, hindi na ikaw ang hahanap sa kanila. Di ba? So, what I did, imbes na maglagay ako ng tropa na visible forces. Remember, ang NPA guerrillas, they are invisible. These are invisible forces na naging invisible dahil sa mga masa. Pag makuha mo ang masa, mawala ang pagiging invisible ng mga ito. Diba? So, ikaw, dapat, for you to be able to hit an invisible foe, kailangan invisible ka rin, hindi ka rin niya nakikita. Kasi, pag nagpapakita ka, lalo na tayo, naka-uniform tayo, madali tayong makita ng masa. Isang text ka lang, lalo na ngayon. Pabor na pabor sa kanila din yung text. Isang text ka lang. So, madali kang matukoy ng kalaban. Na-ambush pa nga Kaya ka pang ipa-ambush no? So, what I did, yung forces ko, nakalubog yan sa palibot. Hindi yan nakikita ng masa. Naghihintay yan, nag-observation post lang yan, nag-OP-OP. Hanggang sa yung mga armado, lulutang, yun ang mahahagip nila. So nakita na ninyo, very consequential lang yung encounters ng mga NPA at saka ng tropa ko. So ganon yung hindi yan visible na nakikita ng mga tao na nagpapatrol dyan, nagsisecure. Present your forces there in the barrio conducting SOT as if they were alone. To invite more the NPAs to come, to get closer. Hindi na ikaw maghahanap sa kanila. Sila nang lalapit At ito yung tatama sa mga NPA. So yun, ang struktura nila sa barrio ay nasa level pa lang ng UG, organizing group. Nagkakandak sila ng consolidation activities para ito maiangat sa antas ng organizing committee. At yung organizing committee, iangat siya sa antas ng solid mass association. So, yun ang sinasabing consolidation activities. Kaya merong SYP na consul, kapag ang SYP nila, nasa base nila, ini-enhance nila yung political structure na existing doon. Pag di-develop na ito ng masa, that's how eventually into organs of political power.
So, pag umabot na yan sa antas ng organizing committee, magkakaroon na ng mga party branches dyan, magkakaroon ng party groups. Meron ang party member na masa. Pag nagbilang tayo ng kalaban, binibilang natin armado eh. We do not even consider yung mga party branches, party groups doon sa guerrilla base, which is wrong. Party member yon. Party member yon in strictest sense. Dapat kasama yun sa bilangan mo. Okay? So, yun namang SYP expansion, yun yun naman sa labas ng base, nag-recruit. Nagsisika muna. Although ang sika is a continuous process even up to BRC. Doon lang yan matigil yung sika sa BRC kasi halos 100% o 90% na nila ano yung mga tao, di ba? Hawak na nila. The sika is a continuous process, hindi titigil yon. So, yung dito naman sa expansion, siyempre, yung pag-establish ng layas contact nila, then, yung pag-put nila ng BLG, ganun yun eh, no? So, maproseso yon. So, doon ang galaw ng SYP expansion. So, kailangan maintindihan ng ano yan, kasi the moment makahuli yung sundalo mo ng SYP, dapat alam niya anong klaseng SYP yon. Pag malaman niya SYP consul yun, may madali na lang, saan ka naglaro? Anong mga baryo ang inano mo? O sino ang leadership dyan? Sino ang political? Ganon ang pagtatanong. Hindi yung kung ano-anong tinatanong mo. Ang NPA, hindi magsalita yan kung hindi tama ang tanong mo. Remember that you must be able to get what you want. Exactly what you want. Anong gusto mong malaman? Sino ang itakbo sa ospital? Political structure. Lahat ng mga patay, compose dyan ng political structure. Ihakutin, dalhin sa bayan. Si malayo yung headquarters ko, malayo rin yung pinag-inkwentrohan eh. Humingi ka ng tulong sa mga yung request ka ng dump truck nila. Yan, ikarga yung mga patay doon. Lahat ng mga buhay dyan na captured, dalhin sa presinto. At yan ang file natin ng kaso. Parating na ako dyan. Kailangan kasi i-build mo yung confidence ng tiniente mo kasi lumoral na yun eh dahil masyado na siyang ganyan, di ba? Yung pagdating nila doon sa puno na ng media, nandun na yung mga madre-madre na doon kung ano mga human rights advocates daw, mga ganun, karapatan nandun na. Siyempre, pagdating ko doon, kinumusta ko sila, kinausap, okay, matakot, walang akong responsible dito. So, kailangan tapusin na doon, mag-file tayo ng kaso. We will not leave, not unless makapag-file tayo ng kaso. So, ginausap ko ang police chief, ayusin ninyo, apurahin ninyo, kunan nyo na statement yung mga bata ko kasi kurso natin ng kaso na ito. So, yun, pinaspasan, ginawa. Pagka prepare lahat ng information, affidavits, punta kami sa piskal, nag-file kami ng kaso. So, nangyari yung incident ng alas 5 ng umaga, nakapag-file kami ng kaso gabi na, alas 9. Oo, kasi marami kinunan. And yun lang, pagkatapos ng pag-file ng kaso, saka ako na pa. So umuwi ako, kumpiyansa, kampante. Hindi yung pagkatapos ng incident, tapos alis ka. Sigurado, kinabukasan, may kaso ka. Di ba? So ngayon, this time, kami ang nag-file ng kaso, hindi sila makapag-file ng kaso. Now, although nag-attempt sila mag-file ng kaso, parang hype din nila ba, propaganda hype ng kalaban. Itinaon nila na 1-year anniversary ng incident. At nagpalabas sila, nag-press con na meron silang kaso na ipinail sa akin. Murder, at saka frustrated murder, etc. etc. Ni ako, kasi alam ko na dahil sinasabi ng aking abogado, hindi ako natitinag, tawa-tawa lang ako, kalukuhan lang yan, hype lang nila yan. Nag-file nga ng kaso, pagdating doon sa piskal, na-dismiss, kasi hindi pwede, dahil nag-file kami ng kaso, obvious na counter-charge yun, hindi po pwede ang counter-charge. Marami tayong detainees, it's in the same incident, di ba? Hindi ka pwedeng mag-file ng kaso. Hintayin mo itong mga detainees na hawak na sa na-dismiss yun, dapat ito, palabas ka ng mga meron kang authority to detain. Hiningi mo ito dapat sa korte. Ano ba, nag-file ka ng kaso, kung gusto mo ituloy yung interrogation sa kanya, so
mo siya. Tuloy natin yung makuha ang white loob area. at malaman, That's marami beyond kang the malaman. capability of the unit. Hihingi mo yung custody niya. Employ combat Bigay ka lang operations. naman ng rason dyan eh. Hindi naman pwedeng girahin yung mga legal personalities nila sa mga urban centers. Now, naisip namin dyan, naisip ko dyan is the legal offensive. So, early on in my commandership of 19 IB, nagplano na ako na mag-conduct ng legal offensive. Now, ang ginawa ko is, siya naging yung mga fiscal doon, naging kaibigan ko na rin, naging tinamaan ng CMO efforts namin yun, ano? Ng mga fiscal, provincial, at saka city prosecutors. Tinap ko yun sila, plus yung staff judge advocate natin ng division, sa pag-conduct ng legal offensive. This time, yung legal offensive hindi lecture. It's more on, the focus will be on the practical application of the legal offensive. That should be done or understood at the level of our soldiers. Alam nila paano gagawin yan, paano mag-file ng kaso. Hindi yung mga warrantless arrest, kailan, hindi ganun. Hindi, madaling sabihin kailan manghuli ng warrantless arrest, during sa checkpoint, hindi ganun. Ang kailangan natin is yung unit, yung battalion, should have the capability to file ang white area, specific criminal case against any kung saan personality of the ito na wala party. control ang partido. So yun ang armado. Kaya naging objective natin. Red area, doon sa mga lugar na medyo may semblance of control sila, may mga armado sila doon. So kaya ganon yung meaning niyan. But sa atin, halos nagtugma na rin kasi wala naman talaga armado sa ano. But remember, in a highly developed front, malakas maglaro ang partisano dyan. Wala kang nakikitang regular ano nila, but partisano ang gumagalaw dyan. So in effect, armado pa rin yun. Diyan nadadali yung mga kasamahan natin, sundalo, police, even the local officials na kalaban nila. So, yon. Okay. So, meron tayong pantapat dyan. Okay. Yun ang advantage nila eh. No? Lahat ng mga legal organizations nila, makita mo kung makapag-rally yan, makapag-assemble yan, ganun-ganun lang kadali sa kanila. Gets, pwede kang linggo-linggo i-rally. Magde-demonstrate sila, i-denounce yung affidavit ng... So, alam na nila, basically may... So, ngayon, this time, isulat nila yun. Even the national government, i-apply nila. Saan magulo na dyan sa yan, di ba? Ang gawa ng endorsement. Ito yung endorsement kasi yun yung pag-file mo ng kaso doon sa piskalya. Now, yung mga prosecutor, sila din yung panel. At sila yung mag-critique doon sa presentation ng bawat syndicate. So, very interesting yun. Very educational. Kasi, they themselves, yung mga lieutenants ko, o mga, hindi lang lieutenants ko So, nalaman ngayon ng mga bata paano gumawa ng affidavit kasi pagdating sa critic, sinasabi ngayon ng mga piskal, ito ang kulang ng paggawa mo ng affidavit. Sa paggawa ng affidavit, ganito dapat, ganyan. Okay. So, more or less, nagkakaroon na sila ng ganito pala ang pag-file ng kaso. So, doon nalaman ng marami na wala palang hindrance sa atin na infantry units na mag-file ng kaso. Although sinasabi natin lagi na isama natin ang pulis, kailangan na ang pulis ang mag-file ng kaso kasi yan ang trabaho nila. But you know, you cannot all the time rely on the PNP kasi meron din silang sariling priority activities, di ba? Kung ganun ang aasahan mo, request mo hindi dumadating, hindi ka ngayon makapile ng kaso, paano ngayon yung hawak-hawak mo na NPA? Hindi arbitrary detention abutin mo. So that cannot be, di ba? Hindi po pwede. Kung hindi sila, we should be ready. We should know when to file a case. Kasi ang critical dito sa pag-file ng kaso, the moment na meron kang arrested, apprehended, arbitrary detention ang abutin mo pag pinalampas-lampas mo yung panahon na yan. Yung application, practical exercises, we prepared 7 different scenarios. Diba? Ambush, liquidation, before that, encounter, before that also, meron akong lawyer na hire, etc. Matandaan ko 7 yun na scenario. And then,
we require the group now to file a case based on that scenario. So, halimbawa, yung sa'yo, si while na malingki, na isparo, and identify si ganito, ganyan. So nag-file sila ng assembly, maliit na kaso. But napakadaling i-prosecute. Kasi meron lang arms dyan, meron lang mga subversive documents dyan. So madali na lang. Ang repeal ng 1700, RA 1700, it did not authorize the Communist Party as a legal party. Remember, ang sinasabi lang doon na pwede na silang mag-participate provided i-denounce nila ang armed struggle. Dinidenounce ba ng Communist Party ang armed struggle? Hindi Remember sa CPP, nandoon yung NPA. Meron silang NDF, okay lang yung NDF. No, but what about the NPA? They are armed. Pwede mo bang illegalize yung CPP na armado? Na ang basic doctrine pakikidigma. Diba? So, hindi po pwede. Tanggalin natin yun. Yun ang ini-educate ko sa mga tao na did not legally allow the Communist Party to participate in any activities of the government because in the first place they did not renounce armed revolution as an instrument of their struggle. Then next is doon sa committee, dapat maintindihan naman natin ano ang komposisyon ng committee. Ang committee, meron namang sinasabing secretariat, yung top 3 nila. Yung secretary, yung OD secretary, yung Organizational Department Secretary. And then ED, the Educational Department Secretaries. These are departments kasi departamento ito ng nila, no? Now, ito yung top 3, these are the secretariat. Now, meron sumunod niyan, yung EXICOM, okay? Sino naman yung EXICOM? Yun naman yung top 5 or top 7. Depende sa laki ng prente. Okay. Yung the rest, of course, member na yon. But ito, mga ranking card list ito doon sa mga section committees. Ito rin doon yung leadership doon sa baba. Now, kailan sila nagmi-meeting? Ang committee ay nagmi-meeting twice a year. Twice a year yan. Yung sinasabing plenum. Kapag hindi sila makapag-meeting, if they cannot conduct their scheduled meetings because of intensive military campaigns or for whatever reason, it is the executive committee that conducts the meeting. Kasi kunti lang sila they can easily do it somewhere kasi hindi masyadong kailangan ng forces, security. But normally doon yan si guerrilla base nila ginagawa, within guerrilla base. Yung secretariat, ang role ng secretariat is just to run the guerrilla front on a day-to-day basis, seeing to it that what was agreed during the plenum should be carried out by the respective section committees. So, yun ang nangyari. So, kaya ko tinawag na COG approach yung ginawa ko. Kung makita mo naman, wala namang kung unique approach na ginawa. In-interpret ko lang na maayos based doon sa ISO framework ko. Yung capability naman ng unit natin, tsaka yung tao, pinagtapat ko lang yan. No? Yung Intel ko, yung kanilang leadership committee. Yung armado, yung aking combat operation. Yung CMO, yung aking ISOT. Yung ISOT ko, CMO ang ko dyan, consideration yan. Hindi yan part ng clearing. Mayroong argument kasi na part yan ng clearing Hindi yan part ng clearing sa akin. Kasi ang kiniklear mo armado Okay? Sa akin, kahit na influensyado na yan, masa na nila yan, meron ng mga party members yan, meron ng mga party branches, hindi pa rin lahat yan, ang karamihan dyan. So, tao pa rin yung kinakausap mo. So, part pa rin ng CMO yun sa akin. Now, yon no? And then, of course, yung white area nila, yung legal offensive ko, yung head ng karapatan doon sa Ormoc, napalabasan ko ng warrant of arrest along with others. So, layas sila.
lahat ng mga leader-leader ng mga kung ano-anong organisasyon doon, nakilala namin, napaila namin ang kaso yon. So, nung malaman nilang may impending warrant of arrest, lumayas na bago lumabas. So, see, naging vulnerable yung, di inisuotin na lang ng mga tao ko, giba. Oh. Kasi meron ding base ang white area sa bayan. Kasi mo, kailangan marunong kang maki-relate sa community, especially sa local government. You should be able to win their support in your favor. Kasi ito yung magsusustain ng moral dimension ng laban natin eh. Kapag hawak mo ang tao at sinasabi nilang suportahan natin ang army laban sa mga NPA, the more the NPAs are being demonized, lalo silang napapasama sa mata ng tao. So, kapag nagawa mo yan, nakuha mo yung support ng local government, mga tao, maganda yon. And, siyempre, media. Importante ang media. Kailangan maintindihan ng media na yung ating trabaho ay legal at nakabatay sa constitution natin. Na ito'y trabaho natin na dapat gawin. Nagkakaroon man ng mga encounters, natural consequence yan. Nagkakaroon man ng accusations ng massacre, natural propaganda hype ng kalaban yan. So, ito yung mga bagay na dapat maintindihan nagkaroon kami ng sa pagkikipag-ugnayan namin sa Gawad Kalinga, nagkaroon kami ng pabahay program sa mga surrenderer. O nailing ko yon, nagkaroon kami ng MOA sa Gawad Kalinga. Part ng CMO namin yon. So, meron ng mga aplikante doon bago ako umalis. Very strong yung coordination namin sa Gawad Kalinga. Yung paggawa nila sa mga site, preparation sa site, talagang nandoon ako sa mga inauguration. So, talagang seryoso yung aming pagkikipag-ugnayan sa kanila.